ito ha, ang punduhan natin para hindi na paulit-ulit ang problema na pinoproblema natin sa oras ng baha, sa oras ng bagyo, sa oras ng lindol, ang lahat ng yan, punduhan natin. Pinupunduhan naman natin yan, pero asan ginamit ba natin ng pulido? Pinunduhan natin pero nagbalot-balot tayo ng pagkain sa mga nabahaan, 'di ba? Katulad ngayon, may nabahaan, dinala natin sila sa court, sa school. Ayun, doon natin sila nilalagay. At nagbalot-balot tayo para sa kanila, hindi naman sapat. Ang gagawin natin, gumawa tayo ng evacuation center. Inuulit-ulit ko yan sa inyo para maintindihan ninyo ha. Maggawa tayo ng evacuation center, magpundo tayo doon ng bigas na mga 50 kasako, tapos mag-grocery tayo para doon sa sa bodega para kung may baha man o may nilindulan, simbakulang, hindi na sila mamroblema na magbalot-balot, basta na lang magsaing doon ng pangkalahatan. Okay? Tapos pag umuwi na sila, bibigyan natin sila ng grocery. Doon tayo magbalot-balot para dadalhin nila sa kanilang bahay. Okay? At magpundo din tayo ng gamot doon para hindi na tayo bibili-bili pa. Okay? Kailangan sa loob ng 1 taon dapat pinupunduhan natin 'yan. Okay? Taon-taon natin pinupunduhan ang ating evacuation center. Magawa tayo ng evacuation center na parang bahay siya. Okay? Pero hindi naman yung kwarto-kwarto. Pangkalahatan lang. Pero mayroon sila dapat doong mga higaan na dapat pwedeng latagan. Ang mga nagbabakwet kasi, bihira lang naman yung walang higaan na dala. Kasi nga, alam nila, babakwet sila. Kasi nga, baha sa kanilang lugar. Yung iba lang naman yung wala silang dalang mga higaan. Yung mga walang higaan, bibigyan natin higaan. Mga sapin-sapin. Pero dapat, mayroon tayong laundry doon para sa oras na pag-alis ng ating mga residente na nabahaan, may naglalaba, palabahan natin sa kanila. Okay? Tapos i-laundry natin, tapos bago sila umalis, malinis na yung kanilang higaan. Sa oras bumalik sila, mayroon silang mahigaan. Okay? Yan ang dapat natin gawin. Ang problema sa bansa natin, ang pinakauna, yung baha na lugar. Mga residente. At yung number 1 din yung bilihin. Dapat punduhan din natin ang magsasaka. Problema din yung sahod na dapat natin punduhan. Na dapat pulido ito na masahura natin buwan-buwan ang ating mga trabahador sa gobyerno. Kasi kapag wala tayong pansahod, sinasahod sa kanila, wala silang sahod, hindi na yung papasok, maghahanap na yun ng magandang sahod. Kaya, dapat pupunduhan natin yung sahod sa mga empleyado sa gobyerno. Okay? Kapag hindi kasi natin yan sahuran ng tama, lilingkod-lingkod lang yan, magchismisan lang yung iba. Yung iba lang hindi naman lahat. Alam kong nagchismisan sila. Hindi sila nagtatrabaho. Dahil nga sabi nila, wala naman sahod, kunti lang ang sahod. Kailangan, ang sahod, minimum din. Tayo ang nagpatupad sa sahod na protocol natin na dapat sundin ang sahod, minimum. Dapat i-minimum natin ang mga empleyado natin sa gobyerno. Inuulit ko bilangin ang empleyado sa gobyerno, lahat-lahat sa buong bansa natin sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, bilangin nyo din yung mga empleyado ninyo kung nasahuran ba sila lang tama. Okay? Kung sino yung hindi nagsahod ng tama, ba't hindi kayo magreklamo sa dole? Di ba may dole tayo para magreklamo ang mga hindi nagsasahod ng minimum? Okay. Doon tayo pinaka number 1 yung sahod. At saka yung mga school na materialis sa school, dapat ang mga estudyante kapag ulan-ulan para hindi sila mapupundo yung ilahang pagklase, dapat kapag ulan-ulan, bagyo-bagyo, dapat kahit nasa evacuation center sila dahil may mga cellphone naman tayong binibigay, may module naman tayo, dapat nakahanda yung module doon sa cellphone na ating gibigay sa ating mga kabataan. Hindi yan para panuoran ng mga YouTube na mga ligo-ligo dyan na naghuhubad na sila.
yung mga kabataan. Dapat natin yan matuldukan yung mga naguhubad na mga kabataan. Nakakala mo, nakita na yung mga kaluluwa nila. Dapat tuldukan niya natin ha. Hindi dapat natin hayaan na manatili ang mga ganyang gawain. Hindi naman yan ang dapat nating ipinapagawa sa ating mga binibigyan ng cellphone at saka tablet nung pandemic. Kahit hindi na pandemic, ang baha, ang ulan-ulan, dapat doon sila mag-aral sa school. Online pa rin sila mag-aral at mag-module pa rin sila. Okay? Para tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral nila. Ang college natin, inuulit ko, dapat ang school sa mga college, dapat doon na sa high school kasi nga wala pa nga tayong school sa college. Okay? Dapat gawa natin yan ng paraan para makapagsahod. Dapat punduhan natin yan. Asa na yung 244 billion na pira natin para ipundo sa ating mga gawain sa bansa natin? Saan yan? Giutang yan? Dapat bayaran na yan. Kung sino man kayong nangutang dyan, bayad na kayo. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Kasi nga, maraming problema ang bansa natin. Hindi nga tama ang sahod sa ibang mga na-empleyado sa barangay. Dapat natin yan sahuran. Kayo ang nakakaproblema sa sa gobyerno natin eh. Kayo mismo mga empleyadong nangungutang na hindi nagbabayad. Kayo yung problema. Hindi yung problema kaya tingnan mo problema dahil sa inyo eh. Nangungutang kayo, hindi niyo binabayaran. Kailangan bayaran nyo yan para mabigyan ng pansin ang mga problema at matugunan natin ang mga problema sa ating mga residente, lalo na sa mga nagsasahod ng mga empleyado sa gobyerno. Hindi lang kayo ang empleyado sa gobyerno, maraming empleyado sa gobyerno. Tingnan nyo yung mga empleyado sa gobyerno, mga nakababa, dyan pa sa barangay. Sila yung lumulusob sa kanal, sila yung lumulusob sa baha. Pero, ang sahod nila, 200 pesos. Diba? Makakalunok kaya kayo sa inyong mga kinakain? Nakainom kaya kayo sa inyong mga iniinom na mga masasarap? Na ang mga kapwa ninyo trabahador sa barangay, volunteer na lang kasi nga hindi kayo marunong lumingon sa inyong barangay na nakaliliit na mga ahensya. Dapat tumingin kayo. Yung mga inutang ninyo para bayaran ninyo para makasahod ng tama ang mga residente. Okay? Ay mga empleyado sa gobyernong nakababa sa barangay na nangangalaga sa mga residente. Saan ba nakatira ang mga residente, di ba, sa barangay? Kaya dapat bigyan natin ng pansin ang mga empleyado sa barangay dahil sila ang nangalaga sa mga residente. Okay? Matatawag tayo na responsable kapag tinutugunan ang problema sa mga residente at natugunan ninyo ang inyong mga pinapangako na hindi dapat mapapako. Kung nangako kayo, taasan ang sahod. Kung nangako kayo, wala nang maghihirap. Nangako kayo, magbaba ang bigas. Dapat tuparin ninyo. Huwag kayong tutulog-tulugan dyan dahil lang sahod kayo ng tama. Nakikinig kayo? Puro kayo bangayan sa Senado tapos hindi naman ninyo ginagawa ang inyong mga pinapangako. Huwag kayong tumulad sa ibang nanungkulan sa gobyerno na mga presidente at vice at saka senador at congressman. 2024 na ngayon, dapat iba kayo sa kanila. Mga empleyado sa gobyerno na permanente, tugunan natin ang pangangailangan sa mga residente. Okay? Ang karapatan sa mga mahihirap, dapat natin yan tugunan.